Itatapon ka na, parang basurang may lamat. Iyan ang huling mga salitang narinig ni Marisol bago siya ipinagtabuyan sa gitna ng rumagasang bagyo. Habang suot ang mamahaling tawa, ipinagpalit ni Cipriano ang tapat na puso sa isang magandang ahas. Ngunit sa pagbagsak ng ulan, isang lihim ang mabubunyag. Ang yaman ba ay sapat para itago ang baho ng katotohanan? Sino ang tunay na halimaw? Ang may pilat sa balat o ang may bulok na kaluluwa? Wala namang silbi ang mga batang yan, Tiago. Mas mabuti pang unti-unti nating ubusin ang bait nila para sa dulo, sa atin pa rin ang bagsak ng lahat ng yaman ni Cipriano. Konting lead powder pa sa gatas nila gabi-gabi at magmumukha ng mga tanga ang kambal na yan sa harap ng abogado. Ang malutong na tawa ni Isabela ay humalo sa tunog ng ulan sa labas. Malamig, masakit sa pandinig. Sa kabilang panig ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, napatigil si Marisol, ang kanyang kamay na may mahabang pilat, isang alaala ng pagliligtas niya sa isang bata. Sa gitna ng baha sa Leyte, ay nanginig ng husto. Hawak niya ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na gatas na hinaluan niya ng honey. Binili niya ang honey na yon gamit ang sarili niyang maliit na ipon dahil napansin niyang hindi na makatulog ang kambal na sinaligaya at lakan mula nang pumanaw ang kanilang ina. Kanina lamang ay masuyo niyang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Ipinapangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para bumalik ang sigla ng kanilang mga mata. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela ay tila mga patalim na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang babaeng akala ng lahat ay magiging bagong liwanag sa bahay na ito ay siya palang unti-unting pumapatay sa pag-asa ng mga bata. Naramdaman ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bigat ng tray ay tila na doble at ang kanyang mga binti ay naging parang jelly sa panghihina. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa loob at harapin ang dalawa. Ngunit ang takot para sa sariling buhay at para sa kaligtasan ng mga bata ang nagpakapit sa kanya sa dilim ng pasilyo. Ang tray na hawak niya ay unti-unting hing at ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay hindi na niya napigilan. Hindi iyon isang malakas na pagbasag, kundi isang mahinang kalansing na tila hudyat ng kanyang sariling pagkagunaw. Sa isang saglit, ang katahimikan sa loob ng library ay napalitan ng mabibigat na hakbang. Bumukas ng malawak ang pinto. Doon ay nakatayo si Isabela. Suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog. Ang mukha na laging mukhang anghel sa harap ni Cipriano ay napalitan na ng hitsura ng isang halimaw. Sa likod niya ay si Tiago, ang driver, na may madilim na tingin at nakakuyom na mga palad. Kanina ka pa ba rito, Yaya? Ang boses ni Isabela ay naging matalas. Wala na ang lambing na ipinapakita niya sa kanyang fiancé. Hindi makapagsalita si Marisol. Nakatingin lamang siya sa natapon na gatas sa sahig. Ang gatas na puno ng kanyang pagmamahal na ngayon ay wala ng silbi, gaya ng tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Biglang lumapit si Isabela. Bago pa man makaiwas si Marisol, naramdaman niya ang masakit na pagdiin ng matulis na takong ng sapatos ng babae sa kanyang kamay na may pilat. Napaungol si Marisol sa sakit, ngunit tila mas lalong nagalak ang kanyang kaaway. "Listen to me, you ugly creature," bulong ni Isabela habang mas dinidiinan ang kanyang paa sa kamay ni Marisol. "Isang salita mo lang tungkol sa narinig mo? Sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mawawala sa mundong ito. Alam ko kung nasaan ang tatay mo sa Leyte. Isang tawag ko lang, baka hindi na siya umabot sa susunod na ani." Ang sakit sa kanyang kamay ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya para sa mga bata. Tumingin si Marisol sa mga mata ni Isabela at doon niya nakita ang isang kailalimang walang hangganan ng kasamaan. Ang bango ng pabango ni Isabela ay tila amoy ng kamatayan para sa kanya. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa?" Halos pabulong na tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay basag sa gitna ng namumuong luha.
Mga bata sila. Wala silang kinalaman sa galit niyo. Isang malakas na sampal ang sumagot sa kanya. Ang mukha ni Marisol ay napalingon at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Wala kang pakialam kung anong gusto ko, sabi ni Isabela habang dinuduro siya. Linisin mo ang kalat na ito at tandaan mo, Marisol, sa bahay na ito, ikaw ay isang yaya lang na may pangit na mukha. Walang maniniwala sa'yo. Kahit si Cipriano, mas pipiliin niyang maniwala sa akin kaysa sa isang basurang katulad mo. Tumalikod na ang dalawa. Iniwan si Marisol na nakaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay namamanhid na at ang dugo ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang balat, humahalo sa natapong gatas. Sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga bintana ng malaking mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Marisol. Isang tanong na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang isang taong may pilat sa muka at kamay dahil sa pagliligtas ng buhay? O ang isang taong may perpektong ganda ngunit may kaluluwang mas maitim pa sa gabi? Paano niya maililigtas ang mga bata kung ang mismong kuta na dapat ay nagpoprotekta sa kanila ay naging isang bitag na dahan-dahang kumikitil sa kanilang buhay? Nakatitig lamang si Marisol sa kanyang nanginginig na mga palad. Ang pilat na dati niyang ikinahihiya ay tila naging isang paalala na minsan na siyang lumaban sa bagyo para sa iba. Ngunit sa pagkakataong ito, sapat kaya ang kanyang tapang para labanan ang isang bagyong hindi nakikita, ang isang unos na nagmumula sa loob mismo ng tahanang ito? Nagising si Marisol sa tila nanunuot na kirot sa kanyang palad. Ang bakas ng takong ni Isabela ay nag-iwan ng lila at namamagang sugat. Ngunit mas masakit ang kirot na nararamdaman niya sa tuwing naaalala ang mga salitang narinig kagabi. Habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa maliit na bintana ng kanyang silid kasambahay, isang panata ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang maging biktima ang mga bata. Maaga siyang lumabas ng mansyon bago pa magising ang lahat, gamit ang kanyang kakaunting barya na itinago sa loob ng isang lumang medyas. Naglakad siya hanggang sa pinakamalapit na groseriya. Ang perang iyon ay dapat sana ay para sa gamot ng kanyang ama sa Leyte. Ngunit alam niyang mas kailangan ito ng kambal ngayon. Bumili siya ng isang maliit na lata ng gatas na sigurado siyang malinis at walang halo. Ang bawat sentimong binayad niya ay katumbas ng kanyang pawis, ngunit hindi niya iyon inalintana. Pagbalik niya, agad niyang hinaluan ng gatas ang mga bata sa loob mismo ng kanyang silid upang walang makakita. Habang dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Ligaya at Lakan, nadatnan niya ang mga itong nakatulala sa bintana. Tila mga ibong nakakulong sa isang gintong hawla. Ligaya, Lakan, uminom muna kayo nito. Mahinhin niyang aya habang iniaabot ang mga baso. Tumingin si Ligaya, ang batang babaeng bihirang magsalita. Ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod sa murang edad. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Marisol, ang daliring may mahabang pilat. Sa halip na matakot, hinaplos iyon ng bata ng buong lambing. Isang mainit na luha ang muntik ng kumawala sa mga mata ni Marisol. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang koneksyon na higit pa sa pagiging yaya at alaga. Upang mapatahimik ang kalooban ng mga bata, nagsimulang umawit si Marisol. Isang lumang hele sa wikang waray na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pananabik at pangungulila. Sa bawat nota, tila unti-unting nababawasan ang tensyon sa loob ng silid. Ang kanyang pagkanta ay nagsilbing proteksyon laban sa kasamaang nagkukubli sa labas ng pintuan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Habang nililinis ni Marisol ang ilalim ng kama ng mga bata,
Ang kanyang kamay ay sumagi sa isang bagay na matigas at maalikabok. Isang lumang sobre na may tatak ng isang ospital. Hindi pa niya ito tuluyang nabubuksan nang makarinig siya ng marahas na pagbukas ng pinto. Si Isabela iyon, suot ang kanyang mapagkunwaring ngiti na tila isang maskara. Oh, how touching! Ang yaya na akala mo ay bayani. Bakit tila masigla ang mga bata ngayon, Marisol? May ginagawa ka ba na hindi ko alam? Mabilis na itinago ni Marisol ang sobre sa loob ng kanyang uniforme. Pinainom ko lang po sila ng gatas, Ma'am Isabela. Gatas? I have the best supplements for them, why bother? Ang mga mata ni Isabela ay nanlilisik habang nakatingin sa lata ng gatas na naiwan sa lamesa. Isang nakakapanindig balahibong plano ang nabuo sa isipan ng kontrabida. Pagdating ng tanghalian, naghanda si Marisol ng lugaw para sa mga bata. Ngunit sa isang pagkakataong lumingon siya upang kumuha ng tubig, mabilis na naghulog si Isabela ng isang likido sa loob ng mangkok. Nang pumasok si Cipriano sa silid kainan, agad na nag-iba ang timpla ng mukha ni Isabela. Bigla siyang umiyak at niyakap ang kanyang fiancé. Cipriano, I'm so worried. Nakita ko si Marisol na may inihahalo sa pagkain ng mga bata na kinuha niya sa labas. Look at them! Tila mas lalo silang nanghihina. Kasabay nito, nagsimulang dumiing ang mukha ni Naligaya at Lakan, tila nasusuka at nahihilo. Ang laso na inilagay ni Isabela ay nagsimulang gumana upang magmukhang masama ang niluto ni Marisol. Ano ito, Marisol? Ang boses ni Cipriano ay tila kulog na gumanitad sa buong silid. Lumapit siya sa lamesa at marahas na hinawakan ang braso ni Marisol. Halos maibaon ang kanyang mga kuko sa balat ng babae. I gave you my trust. Pinagkatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng mga anak ko dahil akala ko ay mabuti kang tao dahil sa mga pilat mo. Sir, wala po akong ginagawang masama. Ma'am Isabela, kayo ang... Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpatahimik kay Marisol. Ang galit sa mga mata ni Cipriano ay tila apoy na nagnanais siyang tupukin. Sa likod ng balikat ni Cipriano, nakita ni Marisol si Isabela na dahan-dahang ngumingisi, isang tagumpay ng ngiti ng isang dyablo. Enough with your lies! Sigaw ni Cipriano habang itinuturo ang pinto. Tingnan mo ang mga anak ko. Sinasaktan mo sila. Do you want to kill them just like how you killed my trust? Nakatayo si Marisol sa gitna ng silid, pilit na binabalanse ang kanyang sarili habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa pighati. Ang sobrang nahanap niya ay naramdaman niyang tila nagbabaga sa loob ng kanyang bulsa, isang lihim na maaring magligtas sa kanila o tuluyang magbaon sa kanya sa hukay. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim, isang babala ng paparating na unos. Ngunit para kay Marisol, ang mas malaking unos ay ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang lalaking minamahal niya ng lihim. Ngunit ngayon, ay tila handa siyang tapakan ng walang kasing pait na paghusga. Paano niya ipapaliwanag ang katotohanan kung ang bawat salita niya ay itinuturing na lason? At ano ang nilalaman ng sobrang nahanap niya sa ilalim ng kama? Isang katotohanan ba ito na magpapalaya sa kanila? O isang piraso ng nakaraan na mas lalong magpapadilim sa kanilang kinabukasan? Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa labahan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang sakit ng pagkakahawak ni Cipriano sa kanyang braso ay nag-iwan ng mapulang marka, ngunit mas mahapdi ang sugat sa kanyang puso dahil sa kawalan nito ng tiwala. Sa loob ng kanyang bulsa, ang lumang sobre ay tila tumitibok, nagtataglay ng isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Nang masiguro niyang walang nakatingin, pumasok siya sa madilim na sulok ng sampayan. Sa pagitan ng mga puting kumot na sumasayaw sa hangin, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na may sulat kamay na halatang mabilis na isinulat. Puno ng panginginig at mga patak
ng tuyong luha. Para sa aking mga anak, simula ng sulat. Si Clarice ang sumulat nito, ang yumaong asawa ni Cipriano. Kung binabasa ninyo ito, marahil ay wala na ako sa inyong piling. May napapansin akong kakaiba sa aking mga gamot sa puso. Ang mga tabletang iniinom ko ay tila pinalitan. Hindi na ito ang dati kong kulay at tila mas lalong nagpapahina sa akin. May nagtatangka sa buhay ko at natatakot ako para sa inyo. Huwag kayong magtitiwala sa sino mang lumalapit na may dalang matamis na ngiti, ngunit may maitim na balak. Napahawak si Marisol sa kanyang dibdib. Ang kanyang hinala ay totoo. Hindi lamang ang mga bata ang biktima, ang ina rin nila ay unti-unting pinaslang sa loob mismo ng tahanang ito. Ang bawat salita sa papel ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na nagmamakaawa para sa katarungan. Marisol? Isang pabulong na boses ang narinig niya mula sa likuran. Mabilis niyang itinago ang sulat at lumingon. Si Lola Basyang ang nakatayo roon, ang matandang kusinera na may malungkot na mga mata. Alam ko ang hawak mo, apo. Matagal ko nang alam na may mali, pero masyado akong takot na baka ako naman ang isunod nila. Lola, kailangang malaman ito ni Sir Cipriano. Determinadong sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng takot. Huwag, Marisol. Sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa iyo ngayon? Kay Isabela, siya nakikinig. Ang bawat salita mo ay ituturing niyang paninira lamang. Babala ng matanda habang nanginginig ang mga kamay. Sa kabila ng babala, hindi matanggap ni Marisol na mananatiling bulag si Cipriano. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, naglakad si Marisol patungo sa library. Nakita niya ang liwanag mula sa ilalim ng pinto. Naroon pa si Cipriano, nalulunod sa trabaho upang makalimot sa pait ng nakaraan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang matigas na kamay ang humablot sa kanyang balikat at marahas siyang isinandal sa pader. Saan mo balak pumunta, Yaya? Ang boses ni Tiago ay tila kalawang na kumakaskas sa bakal. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumungad sa mukha ni Marisol. Bitawan mo ako, Tiago. Kailangan kong makausap si Sir Cipriano. Pagpiglas ni Marisol, ngunit mas lalong hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanyang leeg. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Akala mo ba hindi namin alam na may kinukuha ka sa ilalim ng kama ng mga bata? Nakakatakot ang ngiti ni Tiago sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na handang pumatay. Idiniin ni Tiago ang kanyang braso sa lalamunan ni Marisol. Dahilan upang mahirapan itong huminga. Ang bawat hangin na pilit na kinukuha ni Marisol ay tila may kasamang matalas na bubog. Ibigay mo sa akin ang papel o sisiguraduhin kong sa susunod na baha, ikaw ang unang lulutang sa ilog. Pagbabanta ni Tiago. Sa gitna ng pakikipaglaban, naramdaman ni Marisol ang init ng sulat sa loob ng kanyang uniforme. Alam niyang kung makuha ito ni Tiago, mawawala na ang tanging ebidensyang maglalantad sa katotohanan. Sa isang pagkakataon ng kalituhan, buong lakas na tinapakan ni Marisol ang paa ni Tiago at mabilis na tumakbo patungo sa hagdanan, kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Nakarating siya sa itaas, hinihingal at nanginginig. Ngunit ang takot ay napalitan ng panlalamig nang makita niya si Isabela na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang gunting na panggupit ng rosas, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. "Looking for this, Marisol?" sabi ni Isabela habang itinataas ang isa pang kopya ng medical records na tila ninakaw din nito mula sa silid ni Clarice noon. Sayang, akala mo ikaw lang ang nakakaalam ng sikreto ni Clarice, pero ang patay, hindi na nakakapagsalita. At ang katulad mong buhay, madali lang patahimikin. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na yabag ni Tiago mula sa ibaba at ang dahan-dahang paglapit ni Isabela mula sa harap
ay tila isang bitag na tuluyan ng nagsara. Wala nang matatatakbuhan si Marisol at Baliw ka na talaga, Marisol. Akala mo ba maniniwala sila sa isang tulad mong desperada? Nanginginig ang boses ni Isabela, hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang galak na unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang itinaas ang gunting at inilapit ito sa sariling braso. Bago pa makapigil si Marisol, bigla siyang kumilos, isang mabilis na galaw, at napasinghap si Marisol nang makita ang manipis na linyang namula sa balat ni Isabela. Unti-unting kumalat ang pulang bakas sa puting sutla ng kanyang pantulog, tila isang madilim na patunay ng balak niyang palabasin. Kasunod nito ang isang malakas na tili, isang tili na puno ng sining, sapat na malakas para gisingin ang buong mansyon. Nabitawan ni Marisol ang sulat ni Clarice sa sobrang gulat. Ang kanyang puso ay tila nais tumalon mula sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, pumukas ang pinto ng silid ni Cipriano. Doon ay nakatayo ang lalaki. Hinihingal. Ang mga mata ay nanlalaki sa nakitang eksena. Nakita niya ang kanyang napakagandang fiancé na duguan at nakaluhod, habang si Marisol ay nakatayo sa harap nito, hawak ang isang gusot na papel at nanginginig sa takot. Cipriano, tulungan mo ako! Hagulhol ni Isabela habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Gusto niya akong saktan. Pinipilit niya akong maniwala sa mga katang-isip niyang kwento tungkol kay Clarice. I think she's losing her mind because of her obsession with you. Naramdaman ni Marisol ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Isabela ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang kredibilidad na meron siya. Tumingin siya kay Cipriano, nagmamakaawa na makita nito ang katotohanan sa likod ng mga pekeng luha. Sir, hindi po totoo yan. Siya po ang sumugat sa sarili niya. Ito po, basahin niyo ang sulat ni Clarice. Pilit na inabot ni Marisol ang papel. Ang tanging kalasag niya laban sa kasinungalingan. Ngunit bago pa man mahawakan ni Cipriano ang papel, marahas itong hinablot ng lalaki at pinunit-punit sa harap mismo ng mukha ni Marisol. Ang bawat piraso ng papel na naglalaman ng huling tinig ni Clarice ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na natapak-tapakan sa gitna ng dumi. Tama na, Marisol. Ang boses ni Cipriano ay mababa ngunit puno ng matinding puot. Hindi ko akalaing gagamitin mo ang alaala ng yumao kong asawa para lang sa sarili mong kapritsyo. You are mentally unstable. I trusted you with my children, and this is how you repay me? By attacking the woman who is trying to be a mother to them? Ang muy kim ng boykan hingraw. Ki Marisol niyentay ligaya at lakan na, nakasilip sa pintuan ng kanilang silid. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Ang babaeng nag-iisang nagbigay sa kanila ng init ng pagmamahal ay ngayon ay mukhang isang kriminal sa paningin ng kanilang ama. Ang mitiin ni Marisol na protektahan sila ay tila naging mitsyapa ng kanyang sariling pagkabaon. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panghihina sa kanyang tuhod. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat sentimong inilaan niya ay para sa gatas ng mga bata, at ang bawat gabing puyat niya ay tila itinapon sa basurahan sa isang kumpas lang ng kamay ni Isabela. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang madilim na kawalan. Sir, parang awa niyo na. Tingnan niyo ang mga bata. Hindi po sila nagisin para sa ganitong gulo. Pagsusumamo niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig dahil sa luhang bumabara sa kanyang lalamunan. Lumapit si Cipriano sa kanya. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na pangangatawan ni Marisol. Ang kanyang mga mata, na dati ay may bahid ng pasasalamat, ngayon ay puno na ng purong pandidiri. Don't ever mention my children again. You have no right, bulong ni Cipriano. Bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na saktan. One more mistake, Marisol. Just one more,
And I will personally hand you over to the police. Hindi kita papatawarin kung muling madungisan ang bahay na ito dahil sa'yo. Tumalikod si Cipriano habang karga ang tila hihimatayin na si Isabela. Iniwan si Marisol na mag-isa sa gitna ng madilim na pasilyo, kasama ang mga pira-pirasong papel ng katotohanan na ngayon ay wala ng saysay. Sa bawat patak ng ulan sa labas, tila lalong lumalalim ang hukay na kinapapalooban niya. Habang nakatitig si Marisol, sa kanyang kamay na may pilat, isang mapait na tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang maging biktima ng katotohanang walang gustong makinig? At paano siya lalaban kung ang mismong taong nais niyang iligtas ang siyang humuhukay ng kanyang libingan? Ang katahimikan sa mansyon ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahil sa bawat segundo ng katahimikang ito, ang lason sa katawan ng mga bata ay patuloy na gumagapang at ang tanging taong nakakaalam nito ay wala ng boses para magsalita. Magnanakaw ka na, mamatay tao pa ang balak mo. Wala ka na talagang piniling paraan para madungisan ang pamamahay na ito, Marisol. Ang mga salitang yon ni Isabela ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Marisol habang siya ay nakayuko sa gitna ng engrandeng sala. Sa paligid niya, ang lahat ng mga kasambahay ay nakatingin. Ang ilan ay may awang bakas sa mukha. Ngunit ang karamihan ay puno ng panghuhusga. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin ni Marisol ang isang lumang panahi at ang paboritong oso ni Lakan. Kanina lamang, habang ang lahat ay natutulog, matiyaga niyang tinatahi ang punit na braso ng laruan. Alam niyang ito lang ang tanging bagay na nagbibigay ng kaunting kapayapaan sa bata sa gitna ng gulo sa mansyon. Ngunit ang munting gawaing ito ng pagmamahal ay agad na nabahiran ng mali siya. Nasa harap niya si Cipriano, ang kanyang mukha ay tila isang madilim na langit bago ang unos. Hawak niya ang isang maliit na pilus na kahon na ngayon ay walang laman. Ang singsing na brilyante ni Clarice, ang singsing na simbolo ng kanilang wagas na pag-ibig ay nawawala. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Buong umaga po akong nasa silid-linisan. Pagtatanggol ni Marisol, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pagod. Kung ganoon, bakit ito narito? Matigas na tanong ni Cipriano habang itinuturo ang packet ng apron ni Marisol. Mabilis na kumilos si Isabela. Sa isang kumpas ng kamay na tila isang magic trick, dinukot niya ang isang kumikinang na bagay mula sa bulsa ni Marisol. Isang singsing na may malaking brilyante ang sumilaw sa lahat. Ang ginto nito ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit para kay Marisol, ito ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Si Cipriano, sabi ko sa'yo, hindi mo dapat pinagtitiwalaan ang mga taong tila maamo ang hitsura, pero may maitim na balak. Sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. Ninanakaw niya ang mga alaala ni Clarice para ibenta at ipadala ang pera sa probinsya. Naramdaman ni Marisol ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat mata na nakatitig sa kanya ay tila mga matutulis na sibat. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagnanais na maglingkod, ngayon ay tila isang tuyong dahon na nilalamon ng apoy. Tumingin siya kay Cipriano, umaasang makikita ang kahit katiting na pagdududa sa mga paratang, ngunit ang nakita niya ay purong poot. Hindi ko akalain na hanggang dito ay makakarating ang kawalan mo ng hiya. Bulong ni Cipriano, bawat salita ay tila isang mabigat na bato na dumadagan sa dibdib ni Marisol. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pinakain kita, binihisan, at pinagkatiwalaan. Pero ang tanging nakita mo ay ang pagkakataong magnakaw. Sa isang marahas na galaw, kinuha ni Cipriano ang tahitahing oso mula sa mga kamay ni Marisol at itinapon ito sa sahig.
Ang laruan na pinagpuyatan niyang ayusin ay dahan-dahang gumulong sa dumi. Tila sumisimbolo sa kanyang sariling pagkatao na ngayon ay tinatapak-tapakan. Hindi mo lang pala balak saktan ng fiancé ko, pati ang alaala ng asawa ko, ninanakaw mo. Sigaw ni Cipriano. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dahilan upang mapayakap sa isa't isa ang kambal na nanonood mula sa itaas ng hagdanan. Ang muikim ng sakit ay lalong bumaon nang makita ni Marisol ang luha sa mga mata ni Lacan habang nakatingin sa kanyang itinapong laruan. Ang munting tulay ng tiwala na binuo niya sa pagitan niya at ng mga bata ay tila gumuho sa isang iglap. Sa paningin ng mga bata, ang kanilang yaya ay isa ng kriminal. Naramdaman ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang tuhod ay nanginginig sa sobrang panghihina. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing si Isabela ang kumuha ng singsing at inilagay iyon sa kanyang bulsa habang siya ay abala sa pagtahi. Ngunit alam niyang walang makikinig. Sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang silbi, gaya ng isang bulong sa gitna ng bagyo. Sir, parang awa niyo na. Hindi ko po kayang gawin yan. Ang dangal ko lang po ang meron ako. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi, humahalo sa dumi ng kanyang uniforme. Lumapit si Cipriano sa kanya. Ang kanyang anino ay tila isang higante na handang siyang lamunin. Dangal? Wala kang dangal, Marisol. Ang meron ka lang ay isang makitid na isipan at isang kamay na mabilis kumuha ng hindi sayo. Humarap si Cipriano kay Isabela at hinawakan ang kamay nito bilang pagpapakita ng proteksyon. Ayusin mo ang mga gamit mo, Marisol. Hindi na kita gustong makita sa loob ng mansyong ito pagkatapos ng araw na ito. At magpasalamat ka. Dahil sa alaala ni Clarice, hindi ko muna tatawagan ang mga pulis. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Tumalikod ang lahat. Iniwan si Marisol na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Habang nakatitig siya sa itinapong oso ni Lacan, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Isang malaking desisyon ang kailangang gawin ni Marisol. Alis ba siya ng may yumukong ulo at tatanggapin ang paratang na hindi niya ginawa? O mananatili siya sa anino upang tapusin ang kanyang misyon na iligtas ang mga bata, kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Isang pahiwatig na ang pinakamalakas na unos ay paparating na. At sa gitna ng unos na yon, isang lihim pa ang naghihintay na mabunyag. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng mga sahig ng mansyon na walang sino man ang handang harapin. Lumabas ka na. Ngayon din, ayoko nang makita kahit ang anino mo sa pamamahay na ito, Marisol. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas sa harap ng mga anak ko. Ang boses ni Cipriano ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas, kung saan ang langit ay tila nagagalit at handa nang magpakawala ng isang malakas na dilubyo. Sa loob ng kanyang maliit na silid, nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang itinatabi ang kanyang iilang pirasong damit sa loob ng isang kupas na bag. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang kanyang daliri ay sumagi sa isang maliit na jacket na pag-aari ni Ligaya. Isang jacket na itinabi niya dahil may punit ito at balak sana niyang ayusin. Kahit itinataboy na siya na parang isang maruming hayop, ang tanging iniisip pa rin ni Marisol ay ang kapakanan ng mga bata. Sino ang magbabantay sa kanila sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? Sino ang magpapainom sa kanila ng gatas na walang lason? Ang bawat tulo ng kanyang luha ay pumapatak sa tela ng jacket. Tila mga tahimik na saksi sa isang katapatang binaliwala. Naglakad si Marisol palabas ng kanyang silid, pasan ang kanyang mabigat na bag,
at ang mas mabigat na pasanin sa kanyang puso. Sa pasilyo, hinarang siya ni Isabela. Ang kontrabida ay nakasandal sa pader, hawak ang isang baso ng mamahaling alak at may ngiting tila na nunukso. "Look at you, Marisol. Ang yaya na akala mo ay mapapalitan ng pwesto ko," bulong ni Isabela. Sapat na malakas para marinig ni Marisol sa gitna ng dagundong ng kulog sa malayo. "Ang peklat mo sa kamay, simbolo yan ng pagiging talunan mo. Kahit anong gawin mo, mananatili kang basura sa paningin ni Cipriano." "Ma'am Isabela, alam ng Diyos ang katotohanan," sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng dignidad. "Maaring nalinlang niyo si Sir Cipriano ngayon, pero ang kasamaan ay laging may hangganan." Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Isabela. Bigla niyang ibinuhos ang alak sa sarili niyang mukha at itinapon ang baso sa sahig, dahilan upang kumalat ang mga bubog sa paligid. Kasabay nito ang isang malakas na sigaw ng paghingi ng saklolo. "Cipriano, tulungan mo ako." Sinusubukan niya akong saktan bago siya umalis. Mabilis na tumakbo si Cipriano mula sa library. Nang makita niya si Isabela, na tila nanginginig at basa ng alak, habang si Marisol ay nakatayo sa harap nito, ang galit na kanina pa namumuo sa kanyang dibdib ay tuluyan ng sumabog. Hindi na nakapagsalita si Marisol. Ang naramdaman na lamang niya ay ang isang malakas na sampal na tumama sa kanyang pisngi. Ang hagupit ng palad ni Cipriano ay tila isang kidlat na nagpadilim sa kanyang paningin. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagputok ng kanyang labi at ang lasa ng malansang dugo ay agad na humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. "Huwag mong dungisan ang mga anak ko at ang fiancé ko ng mga madudumi mong kamay," sigaw ni Cipriano. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. "Wala kang utang na loob. Iniligtas kita sa kahirapan, pero ito ang isinusukli mo?" Hinablot ni Cipriano ang braso ni Marisol at kinaladkad siya patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa dangal ni Marisol. Nang makarating sila sa gate, marahas siyang itulak ni Cipriano palabas. "Huwag ka nang babalik. At kung malaman ko pang lumalapit ka sa mga anak ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo." Ang malaking gate na bakal ay nagsara at ang tunog ng pagtama ng metal sa isa't isa ay tila hatol ng isang hukom. Kasabay nito ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Sa isang saglit, nabasa ang buong katawan ni Marisol. Nakaluhod siya sa labas ng mansyon. Ang kanyang bag ay nakabaon sa putikan at ang kanyang pisngi ay namamanhid pa rin mula sa sampal. Sa itaas ng mansyon, nakita niya ang silid ng mga bata. Doon, nakasilip sina Ligaya at Lakan. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakadikit sa salamin ng bintana habang umiiyak. Ang tanawin na iyon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Marisol kaysa sa anumang pisikal na saktan. Habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang dugo at luha, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Paano nagagawang itaboy ng isang ama ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak? At sa gitna ng ganitong kalakas na unos, saan pupunta ang isang pusong sugatan at walang matakbuhan? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng ginaw at sakit, may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa loob ni Marisol. Isang apoy ng determinasyon. Hindi siya aalis, hindi siya susuko. Dahil alam niyang sa loob ng mansyong yun, sa ilalim ng mapagkunwaring katahimikan, ang mga bata ay nasa panganib na mas malubha pa kaysa sa anumang bagyo sa labas. Nakatayo lamang si Marisol sa gitna ng kalsada, basang-basa at mag-isa, habang ang anino ng mansyon ay tila isang higanteng halimaw na handang lamunin ang lahat ng kanyang mahal. Hindi pa ito ang dulo, Marisol. Huwag kang susuko
Dahil kung bibitaw ka, wala nang matitira para sa mga bata. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa sinumang tao, kundi mula sa kaibuturan ng puso ni Marisol habang siya ay nakasubsob sa malamig na putikan sa labas ng mansyon. Ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran at ang ginaw ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bintana ng silid ni Naligaya at Lakan. Ang bawat kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag ay nagpapakita ng kanyang anyo, isang babaeng sugatan, talunan, ngunit may apoy ng pag-ibig na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Dahan-dahang tumayo si Marisol kahit na ang kanyang binti ay nanginginig sa sobrang panghihina. Sa anino ng malaking puno ng acacia sa labas ng bakod, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Akala ni Marisol ay isa ito sa mga tauhan ni Cipriano na muli siyang itataboy. Ngunit nang maaninag niya ang mukha nito, nakita niya ang nag-aalalang mga mata ni Lola Basyang. Ang matandang kusinera ay may suot na kapote at may hawak na maliit na balot ng pagkain at tuyong damit. Marisol, apo, magtago ka muna rito. Pabulong na sabi ng matanda habang hinihila siya sa isang mas ligtas na sulok. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Kapag nakita ka ni Tiago, baka kung ano pa ang gawin niya sa'yo. Lola, hindi ko po kayang iwan ang mga bata. Sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at pait. Nakita ko po sila sa bintana kanina. Umiiyak sila, Lola. Nararamdaman ko ang takot nila. Humagulgol ng mahina si Lola Basyang at hinawakan ng malamig na kamay ni Marisol. Iyon na nga ang masama, apo. Pagkaalis mo nagwala si Isabela. Sabi niya ay kailangan daw turuan ng leksyon ng mga bata dahil sa pagkampi sa'yo. Ikinulong niya si Naligaya at Lakan sa Hamriu, sa basement ng mansyon. At Marisol, ang baha ay mabilis na tumataas. Pinasok na ng tubig ang ilalim ng bahay dahil sa lakas ng ulan. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marisol. Ang Hamriu ay isang madilim at masikip na espasyo sa pinakailalim ng mansyon. Kung papasok ang tubig doon, walang takasan ang dalawang bata na biktima pa ng panghihina ng katawan dahil sa lason. Naramdaman ni Marisol ang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat, na tila ba ang lahat ng kanyang sakit at pagod ay biglang naglaho. Kailangang mailigtas sila, Lola. Hindi pwedeng manatili sila doon. Determinadong sabi ni Marisol. Pero paano, apo? Nakalak ang pinto at ang susi ay nasa kwarto ni Isabela. Si Cipriano naman ay lasing na sa pait at galit sa kanyang silid. Ayaw makipag-usap sa kahit na sino. Paliwanag ni Lola Basyang habang nanginginig ang boses. Hindi na nag-isip pa si Marisol. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang bawat segundo ay katumbas ng buhay ni Naligaya at Lakan. Sa tulong ni Lola Basyang, tinuro sa kanya ang isang maliit na siwang sa bakod sa likuran ng mansyon na dati ay ginagamit ng mga pusa. Sa kabila ng kanyang sugatang kamay at nanghihinang katawan, pilit na gumapang si Marisol sa putikan. Hindi inintindi ang mga tinik na sumasagi sa kanyang balat. Ang mansyon na dati ay tila isang palasyo para sa kanya. Ngayon ay mukhang isang malaking libingan sa ilalim ng madilim na langit. Habang binabagtas niya ang likurang bahagi ng bahay, narinig niya ang tawanan ni Isabela at Tiago mula sa itaas. Sila ay nagdiriwang sa gitna ng panganib na kinalalagyan ng mga bata. Ang katuwaang iyon ng mga kaaway ay lalong nagpatibay sa loob ni Marisol. Nakarating siya sa maliit na bintana ng basement na halos nakalubog na sa tubig sa labas. Gamit ang isang mabigat na bato, dahan-dahan niyang sinira ang salamin nito. Ang tunog ng pagbasag ay tinakpan ng malakas na dagundong ng kulog. Nang tuluyan na siyang makapasok, bumungad sa kanya ang malamig at madilim na tubig na umaabot na sa kanyang baywang. Ligaya! Lakan! Pabulong ngunit punong-puno ng pag-asa niyang tawag
Sa gitna ng kadiliman, isang mahinang ungol at tunog ng tubig na tila may nagpupumiglas ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng hamryo. Ang bawat pintig ng puso ni Marisol ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo. Sa pagitan ng mga nakasalansang bote, ng alak at mga kahoy na kagamitan, pilit niyang hinanap ang kinaroroonan ng mga bata. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, narinig niya ang malalakas na yabag ng sapatos mula sa itaas ng hagdanan ng basement. Ang pinto sa itaas ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa isang flashlight ay tumama sa ibabaw ng tubig. Sino ang nariyan? Ang boses ni Tiago ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na silid, puno ng paghihinala at panganib. Napatigil si Marisol. Ang kanyang katawan ay nakatago sa likod ng isang malaking bariles. Ang tubig sa kanyang paligid ay patuloy na tumataas at ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni Tiago ay tila hudyat ng isang masamang kapalaran. Kapag nahuli siya rito, hindi lamang siya ang mapapahamak, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng dalawang bata na ngayon ay halos hindi na makahinga dahil sa lamig at takot. Huwag mong hayaang lamunin sila ng dilim dahil kung mawawala sila, wala nang matitirang liwanag sa buhay ko. Ang panalangin ni Marisol ay tila isang piping hiling sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Habang nakalubog ang kalahati ng kanyang katawan sa malamig at maruming tubig ng basement, naramdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila nakikipag-unahan sa oras. Sa itaas ng hagdanan, ang liwanag ng flashlight ni Tiago ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng tubig, naghahanap ng anumang senyales ng buhay o panghihimasok. Mabilis na sumisid si Marisol sa ilalim ng tubig, pinipigilan ang kanyang hininga habang ang lamig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa ilalim ng madilim na tubig, ang bawat segundo ay tila isang habang buhay. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Tiago sa itaas na bahagi ng hagdan, ang tunog ng bakal na tumatama sa pader at ang mapang-uyam na tawa nito. Siguro ay mga daga lang yun, narinig ni Marisol na bulong ni Tiago bago muling isara ang pinto at ilak ito mula sa labas. Nang makaalis ang lalaki, mabilis na lumitaw si Marisol sa ibabaw ng tubig, hinihingal at nanginginig. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa nabasag na bintana, nakita niya ang isang tanawin na tuluyang nagpadurog sa kanyang puso. Sa dulo ng hamru, nakapatong sina Ligaya at Lakan sa ibabaw ng isang lumang kabinet na kahoy. Ang tubig ay mabilis na tumataas at malapit na silang maabot. Ang kanilang mga labi ay kulay ube na sa tindi ng ginaw at ang kanilang maliliit na katawan ay tila wala ng lakas upang lumaban. Ligaya, Lakan, narito na si Yaya. Pagsusumamo ni Marisol habang lumalangoy patungo sa kanila. Nang marinig ang kanyang boses, dahan-dahang idinilat ni Ligaya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng takot, isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Isang ngiti na nagbigay kay Marisol ng lakas na hindi niya akalain na taglay niya. Binuhat niya ang dalawa at isinakay sa kanyang mga balikat. Pilit na itinatayo ang kanyang sarili sa gitna ng malakas na agos ng tubig na pumapasok mula sa bintana. Ngunit ang tadhana ay tila may mas malupit na plano. Ang pundasyon ng mansyon na matagal nang pinahina ng ulan at ng baha ay nagsimulang gumuho. Isang malakas na tunog ng nababaling kahoy ang umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na silid. Ang malaking estante ng mga bote ng alak sa itaas nila ay nagsimulang tumagilid, tila isang higanting kamay na handang silang pitpitin. Nang makita ni Marisol na babagsak ang estante sa kinaroroonan ng mga bata, wala siyang ibang inisip kundi ang kaligtasan nila. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng kabinet, ginamit ang kanyang sariling likod bilang kalasag, at niyakap nang mahigpit ang kambal sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang mabigat na estante ay bumagsak ng buong lakas sa likuran ni Marisol. Ang bawat bote ng alak na nababasag ay tila mga latigo na sumusugat sa kanyang balat.
at ang bigat ng kahoy ay tila nagnanais na durugin ang kanyang mga tulang pagod na. Isang matinding hiyaw ng sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit agad niya itong pinigilan upang hindi matakot ang mga bata. Huwag kayong matakot. Narito lang si Yaya. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pagdurusa. Nararamdaman ni Marisol ang mainit na dugo na dumadaloy mula sa kanyang likod, humahalo sa malamig na tubig ng baha. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa kamatayan. Ang pilat sa kanyang kamay ay tila nagniningning sa dilim. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa makinis na balat, kundi sa mga sugat na natamo dahil sa pagmamahal. Ang golden moment ay dumating nang maramdaman ni Marisol ang maliliit na kamay ni Lacan na humahawak sa kanyang pisngi. Tila pinapahid ang kanyang mga luha at dugo. Sa gitna ng panganib, ang batang dati ay hindi nagsasalita, ay nagpakawala ng isang mahinang salita na nagpatigil sa mundo ni Marisol. Mama, ang salitang iyon ay tila isang himala na nagbigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Ngunit ang tubig ay patuloy pa ring tumataas at ang bigat ng estante sa kanyang likuran ay unti-unti na siyang ibinabaon sa ilalim. Ang hangin sa loob ng basement ay dahan-dahan nang nauubos at ang tanging naririnig na lamang ay ang hagupit ng bagyo sa labas. Nakatitig si Marisol sa madilim na kisame habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Paano sila makakalabas sa bitag na ito kung ang pinto ay nakakandado at siya ay hindi na makagalaw? Sa itaas ng mansyon, naririnig niya ang mga yabag ni Cipriano na tila hinahanap ang kanyang mga anak, ngunit huli na kaya ang lahat? Ang bawat patak ng tubig na pumapatak sa kanyang mukha ay tila mga luha ng langit para sa isang sakripisyong maaaring mauwi sa trahedya. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang nananatiling nakalutang. Ang pag-ibig ba ng isang yaya ay sapat na upang talunin ang kamatayan? O ang hamreo na ito ang magiging huling hantungan ng kanilang mga pangarap? Masyadong madali ang mamatay, Cipriano. Ang mas masarap panoorin ay ang dahan-dahang pag-ubos sa lahat ng mahahalaga sa iyo habang ikaw ay nakatitig lang at walang magawa. Ang boses na yon, ang boses na akala ni Cipriano ay kasing tamis ng harana, ay umalingaw-ngaw mula sa isang munting gadget na nakatago sa loob ng tiyan ng itinapong oso ni Lacan. Nakaupo si Cipriano sa sahig ng kanyang library, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang laruang binunot niya mula sa basurahan. Hindi niya alam kung anong udyok ng loob ang nagtulak sa kanya na pulutin ang osong tahi-tahi ni Marisol. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa munting recorder ay tila mga kidlat na bumibiyak sa kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang lahat. Ang pag-amin ni Isabela sa pagpapalit ng gamot ni Clarice, 10 taon na ang nakalilipas. Ang malupit na halakhak ni Tiago habang pinag-uusapan ang unti-unting paglason sa kambal gamit ang lead powder. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tunog ng sampal at ang pagbabanta ni Isabela kay Marisol bago ito itaboy sa gitna ng unos. Diyos ko, anong ginawa ko? Pabulong na tanong ni Cipriano sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi kayang lunurin ng anumang alak. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga asido na sumusunog sa kanyang dangal. Ang babaeng itinuring niyang halimaw ay siya palang nag-iisang anghel na nagbabantay sa kanyang pamilya. Eksaktong bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Isabela. Suot ang isang engranding gown na tila ba walang bagyong nagaganap sa labas. May hawak siyang baso ng gatas, ang parehong gatas na alam na ngayon ni Cipriano na nagtataglay ng kamatayan. Darling, hindi ka pa ba natutulog? Masyado ka nang pagod sa kakaisip sa mga batang yun at sa nakakadiring yaya na yun, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay muling nagsuot ng maskara ng lambing. Dahan-dahang tumayo si Cipriano. Ang kanyang anino ay tila naging isang higanteng handang lumamon. Hindi siya nagsalita.
Sa halip ay muli niyang pinindot ang play button sa recorder. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng sariling boses ni Gisabela na nagsasabing, "Hindi na magtatagal, Tiago. Magiging byudo na uli si Cipriano at sa atin na ang lahat ng mansyong ito." Ang basong hawak ni Isabela ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng bubog ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang kanyang mukha na dati ay mukhang anghel ay dahan-dahang namutla, napalitan ng isang ekspresyong puno ng purong sindak. "Cipriano, let me explain. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng yaya na yon." Pagmamakaawa ni Isabela, pilit na lumalapit upang hawakan ang kamay ng lalaki. "Huwag mo akong hahawakan." Ang sigaw ni Cipriano ay yumanig sa mga dingding ng mansyon. "Nasaan ang mga anak ko? Nasaan sina Ligaya at Lakan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela nang makita niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal, inilalabas ang tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. "Gusto mong malaman? Huli na, Cipriano. Kasama na sila ng yaya mong peklat. Siguro ay malamig na sila ngayon sa ilalim ng hamruo. Doon sila ikinulong ni Tiago para tuluyan ng matapos ang kwento." Naramdaman ni Cipriano ang paghinto ng kanyang mundo. Ang hamryo ay nasa pinakailalim na bahagi ng bahay at alam niyang ang baha sa labas ay lagpas tao na. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinulak niya si Isabela ng buong lakas at mabilis na tumakbo patungo sa basement. Habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo, narinig niya ang malalakas na hampas ng hangin at ulan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi. Naalala niya ang sampal na ibinigay niya kay Marisol. Ang mga masasakit na salitang ipinukol niya sa babaeng wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Nakarating siya sa pinto ng hamryo, ngunit ito ay nakakandado ng mahigpit. Marahas niyang hinampas ang pinto gamit ang kanyang balikat. Ang bawat impact ay nagdudulot ng matinding sakit, ngunit hindi niya ito inalintana. Sa kabilang panig ng pinto, naririnig niya ang mahinang tunog ng tubig at ang nakakabinging katahimikan ng kamatayan. "Marisol! Ligaya! Lakan!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng hikbi. Ang golden moment ay nang makita ni Cipriano ang isang maliit na panyo ni Marisol na nakasabit sa seradura ng pinto. Isang panyong may burda ng maliliit na bulaklak, tila isang huling paalam mula sa isang taong hindi kailanman bumitaw. Sa wakas, sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. Ang bumubulwak na tubig mula sa loob ay tumama sa kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim at malamig na basement, nakita ni Cipriano ang isang tanawin na, habang buhay, na uukit sa kanyang alaala. Doon, sa ilalim ng isang bumagsak na estante, nakita niya ang likod ni Marisol. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing tulay, isang buhay na kalasag para sa dalawang bata na mahigpit niyang niyayakap sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang tubig ay abot na sa ilong ni Marisol at ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Buhay pa ba sila? O huli na ang lahat para sa isang amang nagbulag-bulagan sa katotohanan? "Huwag kang bibitaw, Marisol. Pakiusap, huwag ngayon kung kailan nahanap ko na ang katotohanan." Ang boses ni Cipriano ay nanginginig habang lumulusong siya sa malamig na tubig na abot na hanggang dibdib. Ang bawat galaw niya ay tila pakikipagbuno sa isang malapot na putik. Nang marating niya ang bumagsak na estante, naramdaman niya ang matinding bigat ng kahoy at ang mga basag na bote ng alak na nakadagan sa likuran ni Marisol. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya, lakas na nagmumula sa pagsisisi at pagmamahal, buong giting na itinaas ni Cipriano ang estante. Narinig ang tunog ng nababaling kahoy at ang paggalaw ng tubig nang tuluyan niyang maalis ang pabigat. Agad niyang binuhat sina Ligaya at Lakan na bagamat nanginginig at maputla, ay dahan-dahang nagmulat ng mata at humawak sa kanyang leeg. Ngunit si Marisol ay nanatiling nakalubog, ang kanyang katawan
ay tila isang lantang bulaklak na inanod ng agos. Mabilis siyang dinala ni Cipriano sa itaas ng hagdanan kung saan naghihintay si Lola Basyang na may mga tuyong kumot. Matapos mailigtas ang mga bata, muling bumalik si Cipriano para kay Marisol. Binuhat niya ang babae. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang labis na kapayatan nito. Ang kamay ni Marisol, na may mahabang pilat, ay malata at malamig pa sa tubig ng baha. "Marisol, gumising ka! Hindi pa tayo tapos!" Sigaw ni Cipriano habang pilit na binibigyan ng hangin ang baga ng babae. Sa labas ng mansyon, ang ingay ng bagyo ay nahaluan ng tunog ng papalapit na mga sasakyan ng awtoridad. Si Lola Basyang, sa gitna ng takot, ay nagawang tumawag ng tulong bago pa man gumuho ang linya ng komunikasyon. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon, nagmamadaling isinasakay nina Isabela at Tiago ang mga bag na puno ng alahas at pera sa loob ng sasakyan. Ang mukha ni Isabela ay puno ng pait at desperasyon. Ang ganda na dati niyang ipinagmamalaki ay tila natunaw na kasabay ng ulan. "Bilisan mo, Tiago. Hindi tayo pwedeng mahuli rito," sigaw ni Isabela. Ngunit habang pilit nilang binubuksan ang malaking gate, hinarang sila ng 3 sasakyan ng pulis. Ang nagbabagang asul at pulang liwanag ay tumama sa mukha ni Isabela. Inilalantad ang kanyang tunay na hitsura, isang kriminal na wala nang matatatakbuhan. "Isabela Santillan, you are under arrest for the attempted murder of Ligaya and Lacan and for the suspicious death of Clarice Herrera." Ang boses ng opisyal ay umalingaw sa gitna ng ulan. Walang nagawa si Tiago kundi itaas ang kanyang mga kamay habang si Isabela ay nagtatampisaw sa putikan, nagsisigaw at minumura ang lahat. Ang kanyang pagkakahuli ay tila isang karma na matagal nang hinintay ng langit. Ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naging abo sa isang saglit. Bumalik ang eksena sa loob ng mansyon kung saan nakahiga si Marisol sa sofa ng malawak na sala. Dahan-dahang umubo ang babae, inilalabas ang tubig na nakabara sa kanyang baga. Ang bawat paghinga niya ay tila isang himala. Ang golden moment ay nang dahan-dahang idilat ni Marisol ang kanyang mga mata at makita si Cipriano na nakaluhod sa kanyang tabi, umiiyak at hinahalikan ang kanyang sugatang kamay. Ang kamay na may pilat na dati ay itinuring nitong simbolo ng kapangitan. "Sir, ang mga bata," ang mahinang bulong ni Marisol. "Ligtas sila, Marisol. Ligtas sila dahil sa'yo," sagot ni Cipriano. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. "Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa tibok ng puso mo." Naramdaman ni Marisol ang init ng luha ni Cipriano sa kanyang balat. Sa gitna ng sakit ng kanyang katawan, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Ang unos ay hindi pa natatapos sa labas, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang bagyo ay dahan-dahan nang kumakalma. Ngunit habang dinadala si Marisol sa ambulansya, muling tumigil ang kanyang paghinga. Ang pinsala sa kanyang likod mula sa bumagsak na estante ay mas malubha kaysa sa inaasahan ng lahat. Ang tunog ng monitor ng puso ay naging isang mahabang linya ng katahimikan habang binabagtas nila ang daan patungo sa ospital. Ang huling imahe na nakita ni Marisol bago ang kadiliman ay ang mga mata ni Cipriano, puno ng pangako na hindi na siya muling bibitaw. Ngunit sapat kaya ang pangakong yon para ibalik ang buhay na dahan-dahan nang kumakawala? Huwag mong bawiin ang buhay na ngayon ko lang natutunang pahalagahan. Ang boses ni Cipriano ay bahasag, isang pabulong na pagsusumamo sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng intensive care unit. Ang paligid ay nababalot ng matapang na amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sa loob ng puting silid na ito, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin. Nakatitig si Cipriano sa monitor ng puso.
Ang bawat pag-alon ng linya sa screen ay ang tanging nagpapatunay na ang sinulid na nagdurugtong kay Marisol sa mundong ito ay hindi pa tuluyang napuputol. Isang gabi na ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa Hamriu. Hindi pa rin umaalis si Cipriano sa tabi ng kama ni Marisol. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapula sa puyat at walang tigil na kaiiyak. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Marisol. Ang kamay na may mahabang pilat na dati ay hindi niya magawang tingnan ng diretso dahil sa maling akala. Inilapit niya ang thorap na palad na yon sa kanyang mukha. At doon, hinayaan niyang pumatak ang kanyang mga luha sa balat ng babae. Patawarin mo ako, Marisol. Hikbi niya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. I have all the money in the world, pero naging mahirap ako sa paningin ng katotohanan. Naging bulag ako sa kabutihan mo dahil lang sa mga mabulaklak na salita ng isang demonyo. Muntik ko nang maubos ang buhay mo dahil sa katangahan ko. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Cipriano ay tila asidong sumusunog sa kanyang dangal bilang ama at bilang lalaki. Naalala niya ang sampal na ibinigay niya sa babaeng ito. Ang babaeng ginamit ang sariling likod para protektahan ang kanyang mga anak mula sa gumuhong estante. Ang bawat pasa sa katawan ni Marisol ay isang latigo sa konsensya ni Cipriano. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Cipriano ang isang bahagyang paggalaw. Ang mga daliri ni Marisol, na kanina pa malamig at walang buhay, ay dahan-dahang kumurap. Ang monitor sa gilid ay nagpakita ng mas mabilis na ritmo. Tila ba ang kaluluwa ni Marisol ay pilit na bumabalik mula sa kabilang pampang dahil sa tinig na tumatawag sa kanya. Dahan-dahang idinilat ni Marisol ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa kanya. Kasunod ang malabong anyo ng isang lalaking nakayuko sa kanyang tabi. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may kasamang kirot mula sa kanyang mga sugat sa likod. Sir? Cipriano? Ang boses ni Marisol ay halos isang hangin na lamang, ngunit para kay Cipriano, ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa kanyang buong buhay. Nandito ako, Marisol. Huwag kang masyadong kumilos. Ligtas ka na! Mabilis na sagot ni Cipriano habang hinahaplos ang noo ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pasasalamat. Ang mga bata po? Si Ligaya, si Lacan. Ang tanging iniisip ni Marisol kahit sa bingit ng kamatayan ay ang kaligtasan ng mga munting anghel na itinuring na niyang sariling anak. Ligtas sila, Marisol. Salamat sa iyo. Kung hindi mo sila niyakap sa ilalim ng tubig, baka wala na akong babalikang pamilya. Sabi ni Cipriano, ang kanyang boses ay muling naging emosyonal. Wala na si Isabela, haharap na siya sa batas, hindi ka na muling masasaktan ng kahit na sino. Eksaktong bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Lola Basiang, kasunod sina Ligaya at Lacan. Ang mga bata, nang makitang gising na ang kanilang yaya, ay hindi na napigilan ang kanilang sarili. Mabilis silang lumapit sa gilid ng kama. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng saya na may halong takot na baka mawala muli. Ang babaeng nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Mama Marisol, sabay na tawag ng dalawa. Si Lacan, ang batang matagal na nanahimik dahil sa trauma, ay humahagulol habang yakap ang isang braso ni Marisol. Huwag mo na kaming iiwan, Mama. Sorry po. Ang golden moment ay nang dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang kamay na may pilat at hinaplos ang buhok ng mga bata. Ang silid na dati ay puno ng amoy ng kamatayan ay biglang napuno ng hayam ng isang tunay na pamilya. Tumingin si Marisol kay Cipriano at sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang panghuhusga sa mga mata ng lalaki. Ang nakita niya ay isang malalim na paghanga at isang pangakong hindi na kailanman mababali. Marisol,
Panimula ni Cipriano habang nakaluhod pa rin sa tabi ng kama. I know I don't deserve your forgiveness yet, pero hihintayin ko ang oras na magtiwala ka uli sa akin. You are not just a nanny in our house. You are the soul of this family. Mula ngayon, ang pilat mo ay hindi na magiging simbolo ng sakit, kundi simbolo ng ating bagong simula. Hinawakan ni Cipriano ang kamay ni Marisol at dahan-dahang hinalikan ng pilat sa kanyang palad. Isang halik na puno ng paggalang, paghingi ng tawad, at isang umuusbong na pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang kapayapaan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Tila ba ang bawat kirot sa kanyang katawan ay unti-unting pinapawi ng hoy-am ng pagtanggap. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap pagkatapos ng mahabang bagyo. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang tunay na liwanag ay nagsimula na ring sumiklab. Isang liwanag na maghihilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Gayunpaman, sa likod ng masayang pagtatagpong ito, alam ni Marisol na ang pagpasok sa mundo ni Cipriano bilang isang kapantay ay hindi magiging madali. Marami pang mata ang titingin ng masama sa kanyang mga pilat. Handa na ba siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi na bilang isang tagapagsilbi, kundi bilang katuwang ng lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pagluha. Hindi mo kailangang itago ang mga sugat mo dahil ang bawat guhit sa iyong balat ay isang mapa ng iyong katapangan at pagmamahal. Ang mga salitang ito ni Cipriano ay dahan-dahang nagpaulit-ulit sa isipan ni Marisol habang siya ay nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong silid sa mansyon. Hindi na ito ang madilim at masikip na kwarto ng mga kasambahay. Ngayon, ang silid niya ay napupuno ng liwanag ng umaga, amoy ng mga sariwang bulaklak at tanawin ng hardin kung saan masayang naglalaro sina Ligaya at Lakan. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa Hamrio, at ang bawat araw na lumilipas ay tila isang pahina ng isang bagong aklat na dahan-dahang isinusulat ng tadhana. Lumapit si Cipriano sa kanyang likuran, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking natagpuan na ang kanyang nawawalang katuwang. Marahan itong ipinatong ang mga kamay sa balikat ni Marisol, isang hawak na puno ng pag-iingat at paggalang. Naramdaman ni Marisol ang init ng presensya ng lalaki. Isang init na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng tiwala. Iniisip mo pa rin ba sila? Tanong ni Cipriano. Ang boses ay malambing at malayo sa dating malamig na tono nito. Tumango ng bahagya si Marisol. Hindi ko lang po maiwasang isipin, sir. Paano kung hindi nahanap ang recorder? Paano kung hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa mga kasinungalingan? Humarap si Cipriano sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga panom, Marisol. Tapos na ang gabi. Si Isabela at Tiago ay nahaharap na sa habambuhay na pagkakakulong. Ang katarungan ay nakamit na ni Clarice at ang kaligtasan ay nakamit na ng ating mga anak. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan at ang ating kinabukasan. Ang golden moment ay nang dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang kamay na may pilat sa tapat ng sikat ng araw. Dati, lagi niya itong itinatago sa loob ng kanyang bulsa o sa ilalim ng kanyang apron. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maliwanag na liwanag, ang pilat ay tila nagniningning na parang isang medalya ng karangalan. Hinawakan ni Cipriano ang pilat na yon at hinalikan ito ng matagal. Isang pagpapakita na para sa kanya. Ito ang pinakamagandang bahagi ng pagkatao ni Marisol. Marisol, ang mga bata ay naghahanda na para sa ating pagkain, sabi ni Cipriano habang nakangiti. Ayaw nilang kumain hanggat wala ka sa kabisera ng lamesa. Hindi ka nayaya rito, Marisol. Ikaw ang reyna ng tahanang ito. Bumaba sila sa malawak na silid kainan. Wala na ang malamig at formal na atmosfera ng mansyon. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng sinangag, tuyo at tsokolate.
Mga pagkaing Pinoy na dati ay itinuturing ni Isabela na mababang uri, ngunit ngayon ay paborito na ng buong pamilya. Nakaupo si Lola Basyang sa dulo, nakangiti habang pinapanood ang kambal na masayang nagkukwentuhan. "Mama Marisol, tingnan mo po ang drawing ko!" Sigaw ni Lakan habang ipinapakita ang isang papel kung saan may guhit ng 4 na tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Isang kurot ng purong kaligayahan. Ang tawag na mama ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Ngunit sa bawat pagkakataon na marinig niya ito, tila muling nabubuo ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang kaluluwa. Umupo siya sa tabi ng mga bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi naging madali ang paglalakbay. May mga gabi pa ring nagigising ang mga bata mula sa masamang panaginip at may mga sandali pa ring nakakaramdam si Cipriano ng matinding pagsisisi. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, naroon sila para sa isa't isa. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang dahan-dahang sayaw ng pagtitiwala at pag-unawa. Habang nagpapasalamat sila bago kumain, hinawakan ni Cipriano ang kamay ni Marisol sa ilalim ng lamesa. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Tila isang pangako na hindi na muling magbibitaw sa harap ng anumang unos. Ang ulan sa labas ay huminto na at ang bahaghari sa guhit ni Lakan ay tila nagkatotoo sa labas ng kanilang bintana. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa isipan ni Marisol. Ngunit hindi na ito isang tanong ng takot. Ito ay isang tanong ng pananabik. Pagkatapos ng lahat ng pait, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, handa na ba siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay bilang asawa ng isang lalaking minsang hindi siya nakita, ngunit ngayon ay hindi na kayang alisin ang tingin sa kanya? Ang bagong umaga ay dumating na at sa bawat sinag ng araw, ang pangako ng isang mas maligayang bukas ay dahan-dahang nagiging katotohanan. Ngunit ano nga ba ang huling sorpresang inihanda ni Cipriano para sa babaeng nagligtas sa lahat ng mahalaga sa kanya? Ang hapon ay nababalot ng kulay ginto at rosas habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng dagat sa Leyte. Dito, sa dalampasigang kinalakhan ni Marisol, ang hangin ay hindi na nagdadala ng banta ng unos, kundi ng amoy ng asin at ng sariwang pag-asa. Nakatayo si Marisol sa may pampang, hinahayaan ang maliliit na alon na dumampi sa kanyang mga paa. Ang kanyang suot na puting bestido ay payak ngunit nagliliwanag sa ilalim ng dapit hapon. Tila ba sumasalamin sa kapayapaang wakas ay natagpuan na ng kanyang kaluluwa. "Mama, tingnan mo, ang daming magagandang kabibi rito." Ang tinig ni Ligaya ay malinaw at puno ng katuwaan, malayo sa dating bata, na tila isang estatwang walang kibo. Kasunod niya si Lakan na tumatakbo, bitbit ang isang maliit na balde ng buhangin. Pinanood sila ni Marisol nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat tawa ng mga bata, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagpuno sa mga puwang sa kanyang puso na dati ay puno ng pighati. Ang tanong kung nahanap na ba nila ang biniyen ay nasasagot sa bawat kislap ng mga mata ng kambal. Ang mansyong dati ay tila isang alawday, kunyong noy daw kamlang, ay isa na ngayong tahanang puno ng hayam at katotohanan. Lumapit si Cipriano sa kanyang tabi, hindi na ang lalaking may matigas na puso at mapanghusgang tingin. Kinuha nito ang kamay ni Marisol, ang kamay na may mahabang pilat na naging tulay ng kanilang kaligtasan. Dahan-dahang hinalikan ni Cipriano ang pilat na yon, isang ritual na ginagawa niya araw-araw bilang paalala ng kanyang walang hanggang pasasalamat at pag-ibig. "Marisol, minsan ay naiisip ko, sapat na kaya ang buhay na ito para pauwiin ang lahat ng luha na idinaloy mo dahil sa akin?" Bulong ni Cipriano. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Marisol sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad si Cipriano ay hindi isang mabilis na desisyon. Ito ay isang paglalakbay
na magkasama nating tinatahak araw-araw. At sa bawat sandaling nakikita ko ang mga bata na masaya at sa bawat gabing nararamdaman ko ang paggalang mo, unti-unting nabubura ang pait ng kahapon. Ang sugat ay naghilom na. Cipriano, ang natira na lamang ay ang aral na itinuro nito sa atin. Ang aral na yon ay malinaw na ngayon sa kanilang dalawa. Ang yaman at ganda ay maaaring makapagtayo ng malalaking pader, ngunit tanging ang sakripisyo at katapatan lamang ang makakabuo ng isang tunay na pamilya. Nalaman ni Cipriano na ang tunay na bulag ay hindi ang walang paningin, kundi ang taong tumitingin lamang sa panlabas na anyo at nakakalimot na basahin ang nilalaman ng puso. Nabalitaan nila ang tungkol kay Isabela at Tiago sa loob ng kulungan. Doon sa likod ng mga rehas, ang bawat araw nila ay puno ng pagdurusa at pagsisisi, isang makatarungang bayad para sa mga buhay na kanilang sinira. Ang karma ay dumating ng tahimik ngunit tiyak. Tila ba ang langit mismo ang nagtakda ng kanilang huling hantungan. Ngunit para kay Marisol, ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang kanyang tagumpay ay wala sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtayo ng kanyang pamilya mula sa mga guho ng nakaraan. Habang ang araw ay tuluyan ng naglalaho sa dagat, inakbayan ni Cipriano si Marisol at sabay nilang tinawag ang mga bata para sa hapunan na inihanda ni Lola Basyang sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nag-iiwan ng bakas na dahan-dahang binubura ng alon, ngunit ang pagmamahal na nabuo sa gitna ng unos ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga buhay habang buhay. Ang kwento ni Marisol ay isang paalala sa bawat nakikinig na kahit gaano man kalalim ang sugat, kahit gaano man katindi ang dusa, laging may bagong umaga na naghihintay. Ang pilat sa iyong balat ay hindi kapangitan. Ito ay patunay na ikaw ay lumaban, ikaw ay nagmahal, at ikaw ay nagtagumpay. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit ito ang tanging puwersa na kayang bumuhay sa mga pusong matagal nang namatay sa ginaw ng kawalan ng pag-asa. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang taong hahawak sa iyong kamay. May pilat man ito o wala, habang sabay ninyong pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa isang bukas na puno ng liwanag. At sa liwanag na yon, natagpuan ni na Marisol at Cipriano ang isang pag-ibig na hindi na muling matitibag ng anumang unos. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang sinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Marisol, lalo na ang mga sandaling siya ay nag-iisa sa gitna ng ulan at kawalang katarungan, ramdam ko ang bawat kirot sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay tila bumibigat dahil sa sakit ng mga eksenang kailangan niyang pagdaanan, na tila ba ako mismo ang nakararamdam ng sampal ng tadhana sa aking pisngi. Ang kwentong ito ay hango sa isang munting inspirasyon mula sa realidad ng buhay, isang pagpupugay sa mga taong patuloy na nagmamahal at nagsasakripisyo sa kabila ng mga sugat na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang bawat pilat ni Marisol ay tila isang binhi na itinanim sa gitna ng tuyong lupa. Maaaring dumaan ang matitinding bagyo, ngunit sa huli, ang kabutihan ay sisibol pa rin bilang isang magandang bulaklak ng pag-asa. Tulad ng isang maliit na apoy sa gitna ng malamig na gabi, ang pagpapatawad ay may kapangyarihang magbigay ng init sa pinakananinigas na puso. At ang pag-ibig ang siyang nagiging liwanag sa dulo ng mahabang lagusan ng pighati. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na maaari ninyong pag-isipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang pagsisisi ni Cipriano para mabura ang lahat ng pait na pinagdaanan ni Marisol? O kung ikaw ang nasa pwesto ni Marisol, kaya mo rin bang yakapin at pagkatiwalaang muli ang taong minsang naging dahilan ng iyong pagkadurog at pagkaulila sa katarungan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito
ng isang mahalagang aral at hilom sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang ating naging paglalakbay, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mensahe sa comment section. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot ng mga kaluluwang nangangailangan ng inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong tiwala at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga pahina ng ating buhay.